kumusta daw siya? Ano daw sabi? Maraming netizens ang natuwa sa kakyutan at kataltalan ng batang ito. Siya si Catriona Grace, ang 4-year-old na batang may Down syndrome mula sa Lipa, Batangas. Madam Bebe kung tawagin si Catriona dahil minsan para siyang masungit na matanda, pero kadalasan naman ay sweet na bata. Ngunit sa likod na ligayang hatid niya sa kanyang pamilya, inamin ng kanyang nanay na hindi naging madali noong malaman niya ang kondisyon ng anak. Na-check up namin. Sinabi nung pedya niya na Down syndrome. Nung una talaga hindi ko matanggap. Hanggang sa may nakausap ako na kung hindi mo tatanggapin ang bukas sa loob mo, sino pang tatanggap sa anak ko? Katulong ng mga hipag ko, ng magulang ko, ng mga kapatid ko, pinakita nila sa akin yung pagmamahal kay Yona. Ang single mom na si Ronette Makasait ay isang call center agent. Pero dahil work from home, madalas pa rin niyang nakakasama si Madam Bebe. Katulong niya sa pag-aalaga ang hipag na si Tita Nona, ang madalas nakasama ni Catriona sa videos. Little Angel kung ituring ang bata, dahil malaki raw ang naitulong niya sa pagbabago ni Mami Ronette. Si Mami Ronette kasi ay 12 years nakapagtrabaho sa Kuwait bilang cashier at receptionist. Nang magdesisyong umuwi ng Pilipinas, hindi inaasahang mag-iiba ang takbo ng kanyang buhay. Sugarol talaga ako. Dati. Sobra. Natutulog lang ako pagising ko. Sugal na agad. Ganon talaga ako dati. Hindi ako nahihiyang sabihin. Dumating si Yona, lubog na ako. Nabenta ko na yung 2 bahay ko. Tsaka pa dumating si Yona sa buhay ko. Kung kailan walang-wala ako, siguro ginawa ng Diyos yun para hindi ako magkasala. Pamilya ko, sobrang thankful talaga ako. Dumating pa sa point na walang-wala ako dati. Ultimo pambili na shampoo, hindi ko makakalimutan yan nung dumating si Madam. Nandun talaga ako sa wala na ako maitulong dito sa bahay. Nandiyan sila para sumuporta talaga sa akin. Dahil sa sitwasyon, nasubukan niya munang mamasukan bilang driver. Hanggang sa nakahanap na siya ng trabaho sa call center. Sa kabila ng kanyang pagkukulang, naging inspirasyon niya ang kanyang bunsong anak para maging mabuting ina. Alam mo, sa totoo lang, si Yona yung parang nakapagpatuwid sa akin. Dati kasi, nung isa pa lang yung anak ko, wala, easy go, lucky lang ako. Malaki na siya eh. Hindi mo ako makikita sa bahay. Pero nung naging anak ko to si Yona, sobra yung naging impact sa akin. Wala na akong ginawa kundi magtrabaho. Kasi iniisip ko lang talaga lagi, yung 2 bata, paano yung pan-tuition ng anak ko, panggatas niya. Ayoko nang mawawala ng baon ng anak ko. Ayoko nang mawawala ng gatas si Yona. Yung kukunti pa lang, kailangan ko nang bumili ng gatas kahit mahal. Tiyaga ko talaga. Di kagaya dati talaga na wala akong iniisip sa buhay. Natatakot ako na wala silang kakainin. Malaking tulong ang ginawa sa akin ni Yona talaga. Dahil hiwalay na sa kanyang dating partner, mag-isa na lang tinataguyod ni Mami Ronette ang kanyang pamilya. Kahit hirap sa buhay, nawawala ang kanyang pagod tuwing nakikitang masaya ang kanyang anak. Halimbawa, nakakahiga na ako dito sa kwarto, pag bigla niya akong yayakapin, ahalikan niya ako, mamasayihin niya yung noo ko. Masyado siyang malambing, sobrang malambing yan. Sa ngayon, hirap pa rin makapagsalita ng tuwid si Catriona. Kaya marami ang natutuwa sa kanya dahil kahit mahirap maintindihan ng kanyang sinasabi, nagpupursige pa rin siyang makipag-usap sa kanyang pamilya. Ayon kay Mami Ronette, ito ang tanging pangarap niya para kay Catriona. Pangarap ko talaga sa anak ko sa pagiging Down syndrome niya. Gusto ko talaga siya makapagsalita, makapag-aral. Magtrabaho siya ng normal, makapamuhay ng normal para makasasabi niya kung ano yung masakit sa kanya, makakapagsumbong siya. Sana sa 1 taon, makaya ko na siya mapag-aral sa maayos na paaralan para magtuloy-tuloy. Pero sa ngayon, tinatyaga namin yung mga araw-araw na salita. Pero despite yung sitwasyon ng anak ko, kaya niya yan.